Ngayon naman, ang aralin natin is how to convert standard form or standard equation of hyperbola to its general form. So ang ating equation of hyperbola in its standard form is yung given natin kanina, syempre. Na-convert natin from general to standard. Ngayon naman aralin natin kung paano i-convert yan from standard form to general form. Makikita ninyo dito yung simpleng aralin na napag-aralan ninyo noong grade school. Importante pala, may silbi pa pala hanggang ngayon. Lahat ng knowledge, baliliit man lang yan, may kalagaan yan. Yan. Prime factorization. Ang 36, di ba? Para hindi suntok sa buwan ang ginagawa natin, talaga systematic. Ang 36 is isa sa mga denominator na ating nakikita. Ang factor ng 36, we have 9 times 4. Kaso ang 9 factorable ng 3 times 3 at ang 4, 2 times 2. Ang 3 times 3 pwede nating i-rewrite ng 3 square. Ang 2 times 2 pwede kong i-rewrite ng 2 square para mas simplified. Okay, prime factorization ang tawag din sa process na yan. Ano? Let us move sa 81. Ang 81 is factorable by 9 and 9. And each 9 is factorable by 3 and 3. That is why may apat na 3 tayo. 3 times 3 times 3 times 3. And simplify natin ang pagkakasulat into exponential form. We have 3 to the 4. Sa paghahanap ng LCD, kailangan natin yan. Parehong may 3 ang 36 at 81. Ang kaibahan, ang 81, 3 to the 4. Ang 36, 3 square lang. So sa dalawang may 3, pipiliin ko is 3 to the 4. So LCD natin yan. So pipiliin ko 3 to the 4. Ang 36 may 2 square, pero ito wala. So obligado pa rin akong piliin yan. Can you follow? Pero kung halimbawa may 2 dito, no? 2 cube, ang pipiliin ko 2 cube, yung mas mataas among the 2's. So ganun ang paghanap ng LCD, accompanied by prime factorization. So in this case, bubrain ko yung iba, no? Ito, bubrain ko yan dahil wala naman yan. So 3 to the 4 times 2 square. 3 to the 4, I think that is 81, and 2 square is equal to 4. 81 times 4 is 324. So let us see kung tumama tayo, no? Bubrain ko na yan. LCD is 3 to the 4 times 2 square is equal to 324. 324 ang pipiliin nating number na multiplier sa kabuuan ng ating equation nang sa gayon ay ma-eliminate ang mga denominators na 36 and 81. Yan. So, i-multiply ko ang buong yan ng 324. Kapag yan ay ating na-multiply ng 324, yan. So, pinakita ko muna na nakamultiply ang 324 to its expression. Malinaw ba? Malinaw pa ba? Ipinakita ko lang na nakamultiply ng 324 dyan. Yan. O, dyan na yung 324, 324, 324. Originally, ganun lang siya. So, ipinakita ko muna na nakamultiply ang 324 to its expression. 324 divided by 36, 324 divided by 81. So, next move. 324 divided by 36 is 9 times square of x minus 2. 324 divided by 81 is 4 times square of y plus 5. 1 times 324 is 324. And then, expand natin ang bawat binomials. Ano ba ang expansion ng square of x minus 2? Ang expansion ng square of y plus 5. Yan. And then, next move. Distribute 9 to x squared and 9 times negative 4x and 9 to positive 4. I-distribute natin ang bawat term. Ang 4 sa bawat term ng ating trinomial ng y squared plus 10y plus 25. Continuation. 9x squared minus 36x plus 36 minus 4y squared minus 40y minus 100 is equal to 324. Dapat dito ang gagawin natin, mga anak, no? Magkasunod ang parehong mataas ang degree.
dapat laging magkasunod ang 9x square at saka ang may term na y square. And then followed by x and y and then followed by the constants. Yan. Pinagsunod ko na ngayon ang 9x square at ang negative 4y square, ang negative 36x at ang negative 40y. Yan. And then 36 minus 100 at saka yung 324 na lang ang natira. O, nandito na, no? 36 minus 100 equals 324. So, i-transpose ko ang 324 sa left ngayon. Ano ginawa ko dito? F transpose 324 to the left. That's why naging negative. And then simplify natin yung tatlong yan. Finally, yan ngayon ang ating final answer. Yan ang general form ng ating hyperbola, ang ating general equation. But take note, wala namang pagkakaiba yung dalawang yan eh. Format lang ang pinagkaiba nito ng sagot natin sa ating given. Pareho lang yung dalawang yan. Ito nakastate lang in its standard form, nakasulat lang sa standard form. Ito naman is nakasulat sa ating tinatawag na general form. Ang ating sagot sa ating hyperbola, 9x squared minus 4y squared minus 36x minus 40y minus 388. At yan ngayon ang kabuuang diskusyon natin regarding about hyperbola. Palawigin pa ninyo ang inyong kaalaman sa hyperbola sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga textbooks, kung meron kayo libro sa bahay, and then muling panunood ang ating video, and then pag-research din via internet. Nang sa gayon, mas mapalawak pa ang inyong kaalaman. Okay, malinaw ba mga anak? Hello? Yes, sir. Okay, I think natapos na natin ang ating lesson. Thank you very much mga anak. No? Siyempre, papuri sa Diyos, magpakailanman. God bless you. And then, ingat kayo palagi.